Panginoon ang kaitaasan, Panginoon ang kailaguman, Panginoon ang kaitaasan. Hindi mo panawagan, hindi ang pagkakilala. Ako, Panginoon man, ang dapat Tuhan, hindi ang agama sa Ingles masama. Panginoon ang ilagaan, Panginoon ang silangan, Panginoon ang katinungan, Panginoon ang nagulak. Ikaw ang hari ng apoy ng lupa, hangin, apoy at tubig. Hari ng mga bata, hari ng mga ito, ikaw ang hari ng mga ito. Ikaw ang hari ng mga kaluluwa. Panginoon ng buhay at kamatayan. Ikaw ang buhay sa akin ng kaluluwa at kakakasan. Sinasama ko ang iyong patnubay at kapay. Hindi pinahayag at pagpapanan para sa aking lahat. Sa aking isipan, mga tao tumutulog at humihingi. Kilala ko kung sino sila. Ang mga tao gusto nila sa kanilang puso at dinadala nila sa kanilang isipan. Sa bahay ko sila ngayon, pero ang kanilang kailangan sa mga taong nabi pagtanggol ko sa akin sa mga kanilang ako dito ingin ko mga pagkakamay nilang sitang ito ang ibalik ng pangalalim sa sinasabi dahil nga ito lahat ang nilalang na tumatangkin sa akin. Gusto ng mga kalahi, ito ang apo at manalunti ang agama natural divine art siya na feeling o templong amituhan
Sa ngayon, nakita natin tayo nanalangin at inalay po natin ang mga concerns ng bawat isa. Pero bakit nga ba tayo nagdarasal, nananalangin? Ano bang ibig sabihin ng panalangin? So ang panalangin po, ito po ay ang palipad sa hangin, kung saan ay tinatapon natin ang ating saloobin sa himpapawid o sa kalangitan sa pamagitan ng hangin. So sino bang pwedeng manalangin? Halos lahat tayo ay may kakayahan na magsalita, to voice out ano man yung ating saloobin, ano yung ating kaisipan. At ito ay naririnig. Kahit sabihin mong walang ibang tao na nakikinig sa'yo o nanonood sa'yo, tulad na lang mong ginawa ko nung unang panahon dito sa YouTube, no? Nung unang panahon walang nanonood sa akin dito. O ganun din sa TikTok. Pero dahil madaldal ako, nagsasalita tayo, nakaka-attract tayo ng mga tao na manonood at makikinig. Gayon din naman sa ating mga panalangin na it seems na ang layo-layo ng diwata o ng Panginoon o ng Diyos sa atin, na it seems hindi natin sila nakikita pero tayo ay nakikita, no? So dito inalalabas lang natin kung ano yung nasa loob ng ating puso, ano nasa loob ng ating isipan. Kadalasan kasi tayo, mga tao, kailangan nating may masasabihan, kailangan nating mayroong mahihinga ng tulong. Pero sa akin, nandito ang pamilya ko, ang mga kapatid ko, pero kasi ako yung pangalawa at ang ate ko ay nasa Amerika, parang pag dumaing ang mga kapatid ko, doon lang ako tumutulong sa kanila. Hinahayaan ko silang matuto sa buhay na tumindig at kumilos kasi may paa naman sila at may mga kamay, may trabaho sila na dapat na rin silang matuto sa sarili nila. So parang iniisip ko dito na parang diwata din ako na pag dumaing ang mga kapatid ko, doon lang po ako kikilos. Kasi kung lagi akong kikilos sa kanila, magiging reliant sila. Hindi sila matututo sa buhay. Ganon din ang mga diwata natin, no? Parang iniisip natin wala sila, pero nandiyan lang sila, nakikinig, nanonood sa ating mga gawa, no? Although, marami nagtatanong kung nandito ang mga diwata, bakit nga hinahayaan ang mga tao na gumawa ng masama? Dahil kasi meron tayong free will. Sa gawain natin, doon tayo natututo, no? Although, itong mundo natin ngayon, kung mapapansin niyo ay puno ng kasamaan, ang daming krimen, pinapatay, nakawan, and everything. Kasi lahat tayo ngayon, napapansin ko, isip natin tayo na ang may-ari ng mundo, no? Katulad nga nung grupo ng mga federal tribal government, no? Akala na nila sila yung hari ng sanlibutan ito ngayon. At nakakalungkot na hindi natin tinitingnan din yung ating kapwa, no? Yung ating kapwa. Kasi sa mundong ito, hindi lamang tayo nag-iisa. Hindi lang tayo. O ikaw ay ikaw. O ako man, sabihin ko na hindi ko sinasabi na tayo ang tamang grupo para sa lahat, no? Yun nga yung sinabi ng diwata nung unang panahon na bakit niyo ako pinapahintulutan o bakit niyo ako iniinganyo na magtayo ng templo, ng dambana. Sabi niya, we allow this to happen o pinapayagan nila, pinapahintulutan nila na tayo magkaroon ng mga templo, ng mga simbahan, ng mga moske, iba-ibang relihiyon, no? Para ang tao ay lumapit lalo sa Diyos. Mas mapalapit sila sa Panginoong lumikha. Yun lang, nung nagkaroon ng mga templo, nagkaroon ng leader o nangangasiwa. Kung totoosin nga is temple keeper lang po ako o taga-bantay lang ng punong bantay. Sabihin natin tayo yung punong bantay ng kanilang mga templo, pero hindi akin ang templo kundi sa Panginoon, sa mga diwata, sa mga ninuno, sa mga engkanto. Sila lang, kumbaga tayo is nangangalaga lang ng physical na lugar para yung mga tao ay may mapupuntahan kung kailangan nila ng presensya ng mga diwata, no? Ito yung reason din kung bakit natin tinayo itong templong ito. So kung meron kayong
gusto nyo magdasal, manalangin, nandito ang templo para magdasal po kayo. Kung gusto niyo pong makaramdam ng kagalingan, ng biyaya, nandito naman kami para tutulungan namin kayo upang maramdaman ninyo ang hinahanap nyong kaginhawaan sa buhay. Pero tandaan ninyo, binigyan tayo ng Panginoon ng kamay at paa. So let us learn first how to use our hands and feet, no? Ibig sabihin, kumilos, maglakad tayo at magtrabaho. Dahil ang trabaho na ito yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Kaya nga lang, may mga mahihirap na trabaho. Kaya nga, ang templong anituhan ay nag-o-offer din ng mga tanikala, ng mga kabal, na kung saan ay pwede natin panghawakan na ating makasama. At sa pananalangin natin, no, hinihiling natin ang presensya ng Panginoon na makasama natin sa buong araw. Diba napakasarap isipin na kung kasama mo ang Diyos sa buong araw, hindi ka magkukulang. Magkaroon ka man ng problema, pero hindi ito magiging malala. Kasi tutulungan tayo ng Panginoon ng ating duwata, ng ating mga ninuno, ng mga engkanto. Dahil we are in good terms with them. And praying makes us more closer sa kanila. No? So kung nakadevelop tayo ng relationship sa ating mga duwata, nakadevelop tayo ng relationship sa mga engkanto ng kapaligiran, kung nakadevelop tayo ng relationship sa ating mga ninuno, sa mga anito, sino pa ang makakalaban natin? Diba? Meron tayong mga tagapagtanggol, meron tayong mga gabay. Kaya ito yung purpose kung bakit meron tayong templong anituhan. Ito rin yung layunin ko kung bakit tayo nagpapatuloy araw-araw sa loob ng 100 araw. Wish ko lang umabot tayo ng 100 years, no? Hindi ko po alam dahil kasi meron nangyari ngayon, may 101 years old na tayong senator, si Senator Juan Ponce Enrile, no? I pray na sana maging malakas pa siya, or kung ano man ang gusto niyang mangyari sa buhay, let the will of God reign, no? So ito lamang po mga kalahi. Kung meron kang mga special prayer request, may mga kahilingan, pwede kayong mag-comment down below. At gayon din, pwede nyo po akong i-email sa apoadman@luntiangagama.org. So hanggang dito na lang. Maraming salamat at mayari na. Pag-asatin. Paalam.